Isang lalaking pinili ang buhay na walang batas. Pero ang kapalit, ang buhay ng babaeng mahal niya. Tinakasan niya ang madilim na nakaraan. Pero hindi ang kanyang kapalaran. Year 1927. Isa ito sa pinakamadugong taon sa Boston, Massachusetts. Naiipit ang mga tao sa banggaan ng dalawang pinakamalakas na grupo sa lugar. Si Albert White, leader ng Irish mob, at si Maso Pescatore, pinuno ng mga Italyano. Pareho nilang gustong kontrolin ang pinakamalaking negosyo noong panahon ng Prohibition, ang alak o rum na palihim na binebenta sa Boston. Dahil dito, kaliwat kanan ang karahasan. Barilan sa kalsada at mga taong bigla na lang bumabagsak sa gitna ng publiko. At sa gitna ng kaguluhan, naroon ang isang lalaking ayaw magpaalipin sa kahit sinong boss. Si Joe Coughlin, dating sundalo na ngayon ay isa ng tulisan. Sa digmaan sa France, nakita niya ang walang saysay na patayan na inutos ng mga nakatataas. Nangako siyang hindi na susunod sa kahit sino. Binuksan niya ang pinto at agad na tinutukan ng baril ang mga naglalaro ng poker. "Ibigay niyo ang pera!" sigaw ni Joe. Alam mo ba kung sino ang may-ari ng lugar na to? Hindi mo ba kilala si Albert White? Galit na sagot ng isang lalaki. Pero wala silang pakialam. Hinampas ng baril sa mukha ng isa sa mga kasama ni Joe ang lalaki. "Halika rito, miss," tawag ni Joe sa isang babae. "Ilagay mo ang pera sa bag," utos ni Joe. Interesado, tinanong pa niya ang pangalan nito. "Emma Gould," sagot ng babae habang inaabot ang bag. Tinakpan nila ang bibig ng mga naroroon at mabilis na tumakas. 10 taon na ganito ang buhay ni Joe. Tulog sa araw, tumatakbo sa gabi. Balikan natin ang kwento ng crime thriller movie na Live by Night. Kinabukasan, may dumating na hindi inaasahang bisita kay Joe, si Albert White. "Masyado kang matalino para sa mga kalokohang ginagawa mo. Ang mga kasama mo ay hangal at dayo. Hindi sila rerespetuhin dito at malamang hindi sila tatagal," sabi ni Albert. Gusto ni Albert na magtrabaho si Joe para sa kanya. Pag-isipan mo, hindi mo kayang mag-isa sa lugar na to. Pero ayaw ni Joe na masangkot sa kahit anong may kinalaman kay Albert. Ngunit huli na ang lahat. Nakatanggap din siya ng imbitasyon mula kay Maso Pescatore. "Ako ang nagpapatakbo sa norte at sa alak mula Florida," pakilala ni Maso. "Makapangyarihan ako, hawak ko ang buhay ng maraming tao, at ang tunay kong kalaban ay si Albert White. Kapag natapos ang laban namin, matatapos ang gulo sa bayang ito." Naiintindihan ni Joe ang mensahe. Gusto rin siyang gamitin laban kay Albert. "Hindi ako nakikisalamuha sa mga gangster, kahit pa sa isang katulad mo," sagot ni Joe. "Nagnanakaw ka pero hindi ka gangster." "Kung hindi ka gangster, ano ka?" tanong ni Maso. "Hindi ko alam, isang tulisan, pero ayaw ko ng ganyang buhay." "Dumadating ang ganitong buhay kahit ayaw mo," sagot ni Maso, at dito niya binitawan ang pinakamalupit na balita. "Nakita ka ng tauhan ko kasama ang isang babae, ang kasintahan ni Albert White." Natigilan si Joe. Alam ni Maso ang kanyang lihim, ang relasyon niya kay Emma Gould, kabit ni Albert. "Papatayin mo si Albert o sasabihin ko sa kanya ang totoo, at kapag nalaman niya, ikaw ang uunahin niyang patayin." Pero hindi nagpatinag si Joe. "Hindi ako gangster, at sapat na ang napatay ko sa buhay na ito," mariing sagot ni Joe. "Kung gusto mong sabihin sa kaaway mo ang chismis na narinig mo, bahala ka. Pero kung papatayin ko siya, may papalit lang sa kanya. Samantalang ako, habang buhay na magiging sunod-sunuran sa mga Pescatore." Delikado na ang buhay ni na Joe at Emma sa Boston. Kaya nagplano silang tumakas papuntang California para magsimula ng bagong buhay. "May trabaho lang ako sa Sabado. Pagkatapos noon, malaya na tayo," pangako ni Joe. "Kailangan ko ring makipagkita kay Albert sa Statler Hotel. Pagkatapos noon, mananatili siya sa Detroit ng 1 linggo. Tagpuin mo ako sa Statler ng alas 7, sagot ni Emma. Puno ng pag-asa. Para bang konting tiis na lang at makakaligtas na sila. Dumating ang Sabado. Ang tinutukoy ni Joe na trabaho, pagnanakaw sa isang bangko. Ang makukuha nilang pera ay sapat para makapagsimula sila sa California. Nagmamadaling sumakay sa kotse sina Paulo at Dion. Dala ang pera. Pero distracted si Joe, pinaandar niya ang sasakyan. Paatras! Bumangga ito sa isang kotse. Papalapit na ang mga gwardya. Umarangkada si Joe habang hinahabol sila ng mga bala. Gumanti ng putok ang mga kasama niya habang mabilis siyang nagmamaneho. Bumabangga sa kung saan-saan. Tumigil sila sa tapat ng isang lumang gusali kung saan may naghihintay na isa pang sasakyan. Lumipat dito ang dalawa niyang kasamahan. Naghiwalay ng ruta ang dalawang sasakyan. Pero hinahabol pa rin si Joe ng mga pulis. Pinauulanan siya ng bala. Nag-apoy ang isang sasakyan. Ang isa pa, bumangga sa kotse ni Joe. Tumalsik siya sa gilid ng kalsada. Nang magkamalay, nakita niya ang nakahandusay na pulis at ang nasusunog na kotse. Sugatan siya, nanginginig, pero isa lang ang nasa isip niya, kailangan niyang balikan si Emma, ang kanyang pag-ibig. Nag-disguise siya bilang reporter at pumasok sa hotel. Nagtama ang paningin nila ni Emma.
Hinila siya nito papuntang kusina. Hindi ako makapaniwalang narito ka, sabi ni Emma. Saan pa ako pupunta? Sagot ni Joe. Dinala siya sa elevator. Sa loob, umiiyak si Emma habang hinahalikan si Joe. Bakit ka umiiyak? Tanong ni Joe. Dahil mahal kita, sagot ng babae. Pagbukas ng elevator, isang suntok ang sumalubong kay Joe. Binugbog siya ng isang hindi kilalang lalaki. Umiiyak si Emma habang pinapanood ang mga suntok at sipang natatanggap ni Joe. Pagkatapos, kinuha ng lalaki si Emma at dinala siya kay Albert White. Nangako kang hindi mo siya papatayin. Iyon ang usapan natin, Albert, pagmamakaawa ni Emma. Sinampal siya ni Albert at hinawakan ng mahigpit sa panga. Sa tingin mo papayag akong ipahiya ng isang babaeng tulad mo? Malamig na banta niya. Inutusan niya ang mga tauhan na dalhin ang nagwawalang si Emma sa kotse at hinarap si Joe. Binitbit nila ito palabas upang tapusin. Pero pagbukas ng pinto, sumalubong ang maliwanag na ilaw. Nakaabang ang mga pulis, pinangungunahan ng ama ni Joe, ang police superintendent. Noon pa man, tutol na siya sa relasyon nila ni Emma. Walang nagawa sina Albert kundi itapon si Joe sa kalsada at magmadaling umalis. Ngayon, pumapatay ka na rin ng pulis, Joe, sabi ng kanyang ama habang lumalapit. Wala akong pinatay. Dad, pakiusap, papatayin nila si Emma. Nagmamakaawa si Joe, pero tinalikuran siya ni Thomas at hinayaang saktan ng mga pulis. Nagising si Joe sa ospital matapos ang 2 linggong koma. Binalita ng kanyang ama ang nangyari. 3 pulis ang namatay sa paghabol sa kanila. Wala na si Paulo, nakatakas si Dion. At si Emma, nahulog ang kotseng sinasakyan sa tulay. Tinraidor ka niya, babae siya ni Albert White, sabi ni Thomas. Pero baliw ako sa kanya, sagot ni Joe. Ang kabaliwan ay hindi pagmamahal. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa isang babaeng patay na. Mahigit 3 taon na kulong si Joe. Paglabas niya, hindi lang kalayaan ang bumungad, pumanaw na rin ang ama niya. Wala na siyang pamilya, wala na siyang tahanan. Isang layunin na lang ang natira, pabagsakin si Albert White. At para magawa iyon, kailangan niya ang tulong ng isang taong dati niyang tinanggihan, si Maso Pescatore. Pagharap niya kay Maso, ngumiti ang Italyano ng mapanukso. Ngayon, naghahanap ka na ng trabaho sa akin? Akala ko ba ayaw mong maging gangster? Matatag ang sagot ni Joe. Wala nang natitira sa akin? Ayoko maging gangster. Pero magtatrabaho ako para sa isa. Kung yun ang paraan para makalapit ako kay Albert White. Tumango si Maso, sabay nagbago ang tono. Napaalis na namin si Albert sa Boston, pero ginugulo niya ang RAM operation namin sa Florida. Gusto niyang kunin ang Tampa. Ako na ang bahala sa kanya, sagot ni Joe. Simula ngayon, ang tungkulin mo ay palaging para sa Pescatore, bago ang sarili mo, paninigurado ni Maso. Naiintindihan ko, kailangan ko lang ang isang tao, ang dati kong kasamahan, si Dion Bartolo. Pagbaba sa tren, sumalubong kay Joe ang mainit at maliwanag na bayan ng Ybor sa Tampa, Florida. Nagtama ang paningin nila ng isang magandang babae pero agad ding nabaling ang atensyon niya sa lalaking yumakap mula sa likuran, si Dion. Matagal silang hindi nagkita. Masayang nagkwentuhan ang magkaibigan. Ipinasyal ni Dion si Joe sa lugar at sinabi ang mga kailangan nitong malaman. Iba't ibang grupo ng mga dayuhan ang naninirahan sa Ybor at hindi sila magkakasundo. Galit ang mga Cuban at Espanyol sa isa't isa. Mababa ang tingin nila sa mga Puerto Ricans at lahat ay iniinsulto ang mga Dominican. Samantalang ang mga Amerikano, sila ang may matinding diskriminasyon. Mababa ang tingin sa kanilang lahat pero walang may pakialam. Pagdating nila sa daungan, pumasok sila sa isang warehouse. Pinakita ni Dion ang mga tunnel na konektado sa buong bayan. Narito ang ilegal na gawaan ng alak at sa kanila na ito ngayon. Pero nasaan ang mga tauhan at molasses? Tanong ni Joe. May problema sa distributor natin. Lumulubog daw ang mga barko nila. Dalhin mo ako sa kanya. Dinala ni Dion si Joe sa opisina ni Gary Smith. Ang mga Cubans ang may kasalanan. Ang pamilya Suarez, sabi ni Gary. Pero hindi kumbinsido si Joe. Tauhan ka ba ni Albert White? Diretsong tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Minarkahan namin ang mga bote mo. Lahat ng sinasabi mong lumubog sa dagat, napupunta sa mga tindahan ni Albert. Inabutan ni Joe ng tiket sa tren si Gary at pinagbantaang umalis na sa Ybor kung gusto pa nitong mabuhay. Sunod nilang pinuntahan ang bar ng pamilya Suarez. Sa likod nito, naghihintay si Esteban Suarez, isang Cuban businessman na mahilig kumuha ng larawan. Pinakita niya kay Joe ang mga kuha niya sa Miami. Biglang dumating ang kapatid ni Esteban, si Graciela, ang babae sa tren. Nice to meet you, bati ni Joe. Nagkita na tayo, sagot ni Graciela. Tahimik at elegante ang babae. Tila sinusuri ang katauhan ni Joe. Tinanong ni Esteban kung bakit umalis si Gary Smith. Makakatulong sa kanya ang makakita ng ibang tanawin, tipid na sagot ni Joe. Kaya ka ba nandito sa Ybor? Para lang makakita ng ibang tanawin? Balik ni Graciela. Narito ako upang gumawa at magbenta ng RAM, pero pinahihirapan kami ng magulo yung import schedule. Hindi namin kontrolado ang alon ng dagat. Alam kong hindi alon ang problema. Kung direkta kayong makikipagtransaksyon sa akin, bibigyan ko kayo ng access sa mga pulis at mga judge na kontrolado namin. Alam kong hindi kayo kinakausap ng mga iyon dahil kayo ay mga Cuban, alok ni Joe. At ano ang kapalit? Sa'yo lamang kami magbebenta ng molasses? Tanong ni Esteban. Maaari kayong magbenta kahit kanino, maliban kay Albert White.
Nagkaroon sila ng kasunduan. Sa paglipas ng mga araw, lalong nagkalapit sina Joe at Graciela. Sa isang party, nagtagpo sila sa balkonahe. Tahimik na nakatanaw si Graciela sa lawa nang lapitan siya ni Joe. Nag-usap sila tungkol sa kanyang negosyo at layunin. Magkaiba sila ng pananaw. Para kay Joe, ang tagumpay ay kapangyarihan. Para kay Graciela, may mas malalim na dahilan. Bago sila maghiwalay, sinabi ni Graciela na hindi siya sigurado kung kaya ni Joe panatilihin ang kapangyarihan bilang hari sa market ng RAM. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil hindi siya ganoon kalupit. At kung mali siya, malulungkot siya. Maya-maya, nasa gitna na sila ng masayang sayawan. Nakatayo lang si Joe, nakangiti, aliw na aliw, pinapanood si Graciela habang sumasayaw. Para bang unti-unti nitong binubura ang bigat na dala niya mula Boston. Hindi niya namalayan ang pagsilay ng ngiti sa kanyang labi. Lumapit ang babae. Hindi tayo magiging magkasintahan kahit kailan, pabirong wika ni Graciela. At bakit naman? Napapangiting tanong ni Joe. Bumukas ang pinto sa isang silid. Mapusyaw ang ilaw. Ito na ang simula ng kanilang relasyon. Lumipas ang mga araw. Inayos ni Joe ang operasyon ng RAM sa Ybor. Sa tulong ni Dion, umusbong ang negosyo kahit sa gitna ng pagbagsak ng ekonomiya. Si Esteban ang nangasiwa sa mga Cuban workers na gumagawa ng alak sa mga tunnel. Naitaboy din nila ang grupo ni Albert White sa Miami. Unti-unting nabubuo ang bagong buhay ni Joe, kasama si Graciela. Pero kasabay ng pag-angat, may humaharang. Isang gabi, habang masaya ang lahat sa isang party, napatingin si Joe sa front door. May kakaibang liwanag sa labas. Lumabas siya at doon niya nakita ang isang malaking krus na nagliliyab. Sa likod nito, may 3 lalaking nakasakay sa kabayo. Nakaputi mula ulo hanggang paa, parang mga multo sa dilim. Ku Klux Klan o KKK. Mga puting supremacist na galit sa kahit sinong hindi nila lahi. Mga Cuban, Black, Irish, Catholic, kahit sino. Isang malinaw at nakakatakot na babala para kay Joe. Maya-maya, isang miyembro ng KKK ang pumasok sa isang liquor store. Tinutukan niya ng baril ang mga tao, kinuha ang pera, at bago umalis ay nag-iwan ng mensaheng puno ng puot. Muling lumitaw ang panganib, at ngayong sila mismo ang lumapit kay Joe. Isa na namang matinding pagsubok ang haharapin niya. Pero ngayong mas mabagsik na ang kalaban, malalampasan pa kaya ito ni Joe? O ito na ang simula ng kanyang pagbagsak? R.D. Pruitt ang pangalan ng leader ng grupo, ulat ni Dion. Halika, hanapin natin siya, matapang na sabi ni Joe. Makapangyarihan ang clan Joe. At ikaw? Isang Katoliko. Nakikipagnegosyo sa mga Cuban at may kasintahang Cuban pa. Hindi ka nila magugustuhan. Huminga siya ng malalim bago itinuloy. At may isa pang problema. Ano yon? Si R.D. Pruitt ay brother-in-law ni Chief Figis, ang sheriff ng Tampa. Noong bagong dating si Joe sa Florida, nagkaroon sila ng kasunduan ni Chief Figis. Kung mananatili ang ilegal na negosyo ni Joe sa isang area lang, hindi sila magkakagulo. Ipinakilala rin ng hepe ang anak niyang si Loretta, isang magandang dalaga na pangarap mag-artista sa Hollywood. Masayang pagmalaki ng ama at puno ng pagmamahal sa nag-iisa niyang anak na babae. Ngayon, kailangan ni Joe ng proteksyon. Kinailangan niyang lumapit muli sa hepe. Nagkita sila sa isang restaurant. Tinawag ni Figis si R.D. para kausapin si Joe ng harapan. Si R.D., mapagmataas, bastos, walang galang, paulit-ulit na ininsulto si Joe. Pero nanatiling kalmado si Joe. Para makaiwas sa gulo, nag-alok siya ng negosyo. 10% ng mga negosyong Parisian, sabi ni Joe. Ngumisi si R.D., halatang sakim. 60% ang gusto ko. Napatingin sila kay R.D., hindi makapaniwala. Pinilit ni Joe ang sarili na maging magalang. 15%. Para sa isang trabahong wala ka namang gagawin. At sa wakas, nagkasundo sila. Pagkaalis ni R.D., umiling si Chief Figis. Mahina ang ulo ng lalaking yon, sabi niya. Hindi alam ni Joe na ang kasunduang ito ay magbubukas ng mas malalim at mas delikadong apoy. Ayaw na ni Joe ng gulo. Ayaw niya ng patayan at paghihiganti dahil mayroon siyang mas malaking plano, ang magtayo ng malaking hotel at casino sa Ritz. Natuwa si Maso nang marinig ito. Halos araw-araw siyang humihingi ng update at kalaunan, pinadala niya ang anak niya para mag-inspection, si Digger Pescatore. Hindi nila gusto ang anak ni Maso, pero sinubukan pa rin ni Joe na kunin ang loob nito. Mukhang wala nang hadlang sa pangarap ni Joe. Umuunlad ang negosyo, tumataas ang pader ng kasino. Gabi-gabi siyang umuuwi kay Graciela. Masaya, payapa, parang nakalimutan na niya ang madilim na buhay sa Boston. Pero sa bawat kapayapaan, may papalapit na bagyo. Si R.D. Pruitt. Muling naghasik ng lagim si R.D. Nagbato ng dinamita sa isang restaurant, namaril sa isa pang bar, at mas lalo pang humingi ng malaki, taasan daw ang porsyento niya. Hindi siya mahuli ng mga tauhan ni Joe dahil protektado siya ng Ku Klux Klan. Kaya gumawa si Joe ng pinakamabigat na desisyon sa buhay niya. Bumisita siya ulit sa bahay ni Chief Figis. Kailangan ko si R.D. Chief. Umiling ang hepe, halatang nagpipigil.
Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo ang kapatid ng asawa ko. Walang nagawa si Joe kundi ilabas ang mga larawan. Nanginig ang hepe nang makita ang mga ito. Hindi niya halos matingnan. Mga sensitibong litrato iyon ng anak niyang si Loretta, na nalulung sa bisyo sa Vegas matapos mabigo sa Hollywood. Nagsimulang umiyak ang hepe. Ramdam ni Joe ang pighati ng ama. Hindi na niya kayang ipakita pa ang ibang larawan. Nasaan siya? Umiiyak na tanong ng hepe. Dinala namin sa isang doktor. Maayos na siya ngayon. Anong klaseng doktor? Gumagamot ng heroin. Hindi ko sasabihin kung nasaan siya hanggat hindi mo binibigay ang gusto ko. Gumuho ang mundo ng hepe. Tumayo siya at pumasok sa bahay. Maririnig na tinawagan nito si R.D. Pruitt upang makipagkita kay Joe sa ginagawang kasino. Sa kasino, inabutan niya si R.D. May kasamang 2 lalaki. Nakahanda ang mga baril. Magkano ang ibinabayad niya sa'yo? Tanong ni Joe. Nino? Ni Albert White. Binabayaran kanya para guluhin ang negosyo ko, hula ni Joe. Nagulat si R.D. at doon siya napilitang umamin. Pagkatapos pinakawalan niya ang sunod-sunod na pang-iinsulto. Kukunin ko lahat ng negosyo mo at gigilitan ko sa leeg yang negra mong kasintahan. Tumigas ang panga ni Joe, tumalim ang titig, at bago pa makaimik ulit si R.D., mula sa mga sulok ng dilim, nagsilabasan ang armadong mga tauhan ni Joe kasama si Dion. Pinagbabaril nila ang mga kasamahan ni R.D. Nang tumigil ang putukan, patay ang 2 lalaki. Pero isang bala ang tumama kay Joe. Dinala siya sa ospital. Lalong uminit ang gulo laban sa KKK. Pinagtangkaan nilang sugurin si Joe sa ospital. Pero alam na nila ang gagawin. Inunahan na ito ni Dion. Dumanak ang dugo at nagwakas ang kapangyarihan ng KKK sa Tampa. Sa kanilang tahanan, nagpapahinga si Joe sa kama. Hinawakan ni Graciela ang kanyang kamay. Hindi na dapat ito mauulit. Nagyakap sila ng mahigpit. Ramdam ang buong pagmamahal ni Graciela. Pero hindi mapalagay ang puso ni Joe. Pinagsisisihan niya ang pagbunyag ng sikreto ni Loretta Figis, ang anak ng sheriff. At ito ang pinakamalaki niyang pagkakamali na siya ring sisira sa kanya. Matapos makauwi sa Tampa, ikinulong si Loretta sa bahay at paulit-ulit na pinarusahan ng ama. Nang muli siyang lumabas sa publiko, tila ibang tao na siya. Nakaputi ng buo at ipinahayag na kasal na daw siya kay Hesukristo. Tumayo siya sa entablado na parang isang propeta. Hawak ang mikropono, nagsimulang mangaral tungkol sa kasalanan, kinokontra niya ang alak at mga taong sumisira sa Florida. Naging matunog ang kanyang mga pangaral at mabilis, sinamba siya ng libu-libong tao. Dahil dito, nalagay sa panganib ang kasino ni Joe. Habang dumarami ang tagasunod ni Loretta, pahirap ng pahirap para kay Joe na humanap ng investors. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Hindi pwedeng masira ang casino deal dahil sa babaeng yan, utos ni Maso sa telepono. Tahimik lang na sumagot si Joe. Narinig iyon ni Graciela. Nababalot ng kaba, tila hindi nagugustuhan ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Graciela na kapag sinunod niya ang utos ni Maso, baka tuluyan na siyang mawala sa kanyang tunay na pagkatao. Nang dumating ako rito, tanging paghihiganti at pera lang ang nasa isip ko. Ngunit ngayon, bawat ginagawa ko at bawat hakbang ko ay tungkol na sa ating dalawa. Para protektahan ang kinabukasan natin. Kailangan mo itong maintindihan, paliwanag ni Joe. Nang sumunod na araw, sinubukan nitong kausapin si Loretta. Kung maaari sana, alisin mo na sa iyong mga sermon ang tungkol sa kasino. Tumingin si Loretta, tila nakikita ang kasalanan sa mga mata niya. Hindi tayo maaaring mamili ng kasalanan, Mr. Coughlin. Habang naglalakad siya palayo sa tent, napagtanto ni Joe ang isang katotohanan. Hindi niya kayang patayin si Loretta, isang babaeng naging biktima rin ng marahas na mundo na ginagalawan niya. Kaya inutusan niya si Dion. Walang gagalaw sa kanya. Umatras ang lahat ng investors ng kasino. Hindi na natuloy ang pinapangarap na proyekto. At mas masakit pa, nangyari ito sakto nang matapos ang prohibition, ang panahon kung kailan sana ay legal na ang alak at mas malaya ang negosyo. Hindi magawang sagutin ni Joe ang mga tawag ni Maso. Hindi niya alam kung paano haharapin ang galit nito. At makalipas ang ilang araw, nagpakamatay si Loretta. Sinisisi ni Joe ang kanyang sarili. Hindi mo kasalanan, hindi natin kontrolado ang ginagawa ng ibang tao. Tingnan mo ang mga ito, wika ni Esteban, isang araw na bumisita siya sa opisina. Ngunit habang tinitingnan nila ang mga larawan, may nakaagaw ng pansin ni Joe. Isang babaeng waitress, tila minumulto siya. Kailan mo kinuhanan ang larawang ito? Tanong niya. Hindi niya maalis ang tingin sa isang babae sa larawan, si Emma Gould. Noong nakaraang buwan, sigurado ka ba? Oo, bakit? Dahil namatay na ang babaeng iyan noong year 1927. Hindi makapaniwala si Joe, hindi niya alam ang gagawin. Ngunit bago harapin ang multo ng nakaraan, kailangan muna niyang protektahan ang kasalukuyang buhay. Napapansin na ni Dion na may masamang binabalak si Maso dahil sa nangyari sa kasino. Pinapunta ni Joe si Graciela sa Miami para mailayo ito sa kapahamakan. Umalis sina Joe at Dion upang harapin si Maso Pescatore. Pagdating doon, inabot ni Maso ang dyaryo na may larawan ni Loretta.
Bakit hindi mo siya pinatay? Kalmadong tanong ni Maso. Masyadong delikado. Hindi iyan ang dahilan. Kontra ni Maso. Hindi ka mamamatay tao, Joe. Isa ka lang tulisan na nakasuot ng magarang damit, kaya hindi mo siya napatay. Sumagot si Joe, ipinapaalala ang kanyang pinaghirapan. Alam mo ba kung gaano kaliit ang kinikita mo rito bago ako dumating? Alam mo ba kung gaano nakalaki ang kinikita nito ngayon? Pero mas marami pa sana ang naitayo mo. Balik ni Maso, puno ng kasakiman. Pinatakbo mo ang Ybor at Tampa. Pinatakbo mo ang buong East Coast. Pinalakas mo ang kapangyarihan ng mga peskatore rito, dagdag ni Maso, pero hindi iyon sapat. At ngayon ano, hindi mo na ako kailangan? Tanong ni Joe. Ituro mo kay Digger kung paano patakbuhin ang lugar na ito, utos ni Maso kay Joe. Gustong ibigay ni Maso sa kanyang anak ang lahat ng pinaghirapan ni Joe. Ayaw niyang pumayag, ngunit pinagbantaan na siya nito na papatayin si Graciela. Puno ng galit sa mga mata, sumang-ayon si Joe. Ngunit hindi pa pala rito nagtatapos ang pagtatraidor ni Maso. Bumukas ang pinto, pumasok si Albert White, may dalang baril at nanlilisik ang mga mata. Ang dating magkaribal, ngayon ay magkakampi upang tapusin si Joe. Nang masira mo ang casino deal, lumapit sa akin si Maso para tulungan ang kanyang anak. At ito pa lamang ang simula, pang-aasar ni Albert. Tinutok ni Albert ang baril kay Joe. Ngunit bago pa niya kalabitin ang gatilyo, nilabas ni Joe ang isang larawan. Sandali, kailangan mo itong makita. Inabot ni Joe ang larawan ni Emma. Hindi makapaniwala si Albert. Matagal na itong patay. Nasaan siya? Tanong ni Albert. Ayaw magbigay ng detalye si Joe. Biglang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril sa paligid. Nakabawi si Joe. Galit siyang humarap kay Maso at may matalinong tingin. Alam mo ba kung bakit sa Tampa dumadaan ang lahat ng alak sa Florida, Maso? Dahil sa mga tunnel. Naroon pala ang mga tauhan ni Joe, sumusugod na sa gusali. Nakaplano na pala ang lahat. Sunod-sunod ang putukan. Mabilis nilang napatumba ang mga guard ni Maso. Kumilos na rin si Joe at nakipag-agawan ng baril kay Albert. Tumakas sina Maso at Digger. Bumalik sila sa itaas na palapag kung saan raw ay ligtas. Tumayo si Albert hawak ang baril pero inunahan ito ni Joe. Inutusan ni Maso ang kanyang tauhan na magmasid at huwag buksan ang pinto. Pumasok si Maso sa kwarto. Iniisip niyang siya pa rin ang may hawak ng kapangyarihan. Sa loob ng kwarto, kalmadong nakaupo si Joe. Nakahanda, nakatutok ang baril kay Maso Pescatore. Nagtanong pa ito, "Saan ka nagtatago?" Sinuri ng mga bantay ko ang kwartong ito. Sumagot si Joe, malamig ang boses. "Hindi ako nagtago. Tinanong ko lang sila kung gusto nilang magtrabaho para sa taong makakalabas dito ng buhay." Umangat ang kilay ni Maso. "Dahil lang doon?" Umiling si Joe. "At dahil gusto mong gawing in charge ang hangal mong anak, sinira mo ang lahat ng pinaghirapan natin. Sa loob lang ng isang araw." Natawa si Maso, mapait at pagod. "Balang araw, magkakaanak ka rin at maiintindihan mo ako. Ano pang kailangan kong intindihin? Patay na ang anak mo." At sa isang iglap, kasunod ang pangalawang putok na tumapos kay Maso Pescatore. Sa labas, inabot ni Joe ang baril kay Dion. Tapos na si Joe sa buhay na wala ng ibang dala kundi dugo at paghihiganti. Gusto na niyang mamuhay ng tahimik. Si Dion Bartolo, ang matagal niyang kasama, ang magiging bagong pinuno. Pinuntahan ni Joe si Emma Gould. Tahimik ang lugar. Tahimik din ang puso niya na punong-puno ng tanong. "Anong nangyari sa'yo?" Saglit tumingin si Emma, tila walang emosyon. "Lumangoy ako palabas ng kotse. Nakakita ako ng lighthouse. Pinatira ako ng isang mangingisda." Hindi nakapagsalita si Joe. "Hindi mo man lang ako pinuntahan?" Halos basag ang boses niya. "Napakatagal kitang pinagluksa." Ngunit si Emma, tila bato. "Minahal mo ba talaga ako?" Tanong ni Joe. "Totoo, ngunit puno ng lungkot. Naging masaya tayo, Joe, pero nababalot ang lahat ng iyon ng kasinungalingan." Ngumiti si Emma, payapa ngunit malayo. "At ngayon, malaya na ako, maaari kang tumuloy, kung gusto mo." Umiling si Joe, ramdam ang bigat. "Hindi ko gustong maging malaya." Tumalikod siya at lumakad palayo, kasabay ng pagbitaw sa nakaraan. Pagdating niya, tumakbo si Graciela papunta sa kanya. Tumalon ito at niyakap siya ng mahigpit. Lumipas ang panahon. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. At sa unang beses sa buhay ni Joe, kumpleto na siya. Tahimik, masaya, payapa. Ngunit ang kapayapaan, hindi panghabang panahon. Si Chief Figgis, na patuloy na nagluluksa sa pagkamatay ni Loretta, ay tuluyang binalot ng puot. Isang hapon, bigla niyang pinagbabaril ang bahay ni na Joe. Agad dumapa si Joe. Tumakbo si Graciela upang protektahan ang bata. Mabilis na lumabas si Joe at tinapos ang buhay ng hepe. Nang bumalik siya sa loob, dinampot niya ang umiiyak na anak. At doon niya nakita si Graciela, nakahandusay sa sahig, walang kibo. Wala nang hininga. Lumuhod si Joe, ang kamay ay nanginginig. At sumigaw sa Diyos na tila hindi siya naririnig. Ang kapalit ng buhay na pinili niya ay ang taong minahal niya ng buong buo. At dito niya napatunayan, walang nananalo sa buhay ng isang gangster.